So hello guys, welcome back again sa aking channel. My name is JL Vlog dito sa aking channel and my name is Alden pagdating sa Facebook. So ano ba magiging topic natin ngayon for today's video? No? Alam naman natin na siguro napakahalaga sa isang merchandiser. Number one ang iisipin mo lagi. Intro. So habang naghuhugas tayo ng ating mga paglulutuan natin, no? So, yun. Ano ba ibig sabihin ng PIPO? So, alam naman natin ng karamihan is PIPO is first in, first out. So, may tinatawag din tayong PEPO. PEPO naman is first expired, first out. So, doon tayo sa PIPO. No, minsan nakakaligtan na natin mag-PIPO. Alam mo bakit minsan may reminders tayo kung bakit sinasabi ng mga ating boss na kailangan na mag-PIPO. Unang-unang tatanungin sa inyo lagi yan, yung pagpa-PIPO. So, ako naka-encounter ako. So, since associate ako dito, yan, associate ako. So, may nakita tayo na malapit na mag-expired. No? So, hindi ko na kailangan banggitin at hindi ko rin kailangan kunan ng picture o video kasi is bawal. No? So, yun. So, alam naman natin yung negligence. So, ano ba ibig sabihin ng negligence? So, yun yung kapabayaan. Pag hindi na natin nakikita yung produkto natin, hindi na natin PIPO, saan na mahahantong lang yun? Expired, di pull out na, magiging BO na siya. So, hintay mo pa ba magkaroon ka ng BO para magkaroon ka lang ng demerits mo sa magiging dicer mo? So, madali lang naman maging dicer, hindi mo naman kailangan din. Siyempre, magmadali sa trabaho at hindi mo rin kailangan laging paspasan ng trabaho. So, think before you click. So, ano mangyayari? Ngayon, pagka PIPO na siya, at may dumating ka naman na may expired, bagong dating, delivery, ito, may expired na, tinatawag naman natin dun is PEPO. So, simple as reminder lang. So, PEPO po is first expired, first out. Ibig sabihin, kahit na bagong dating yan, at bagong deliver yan, kung nakita mo naman na expiration is mas mabilis pa doon sa old display mo. So, old display mo yung dati mong nakadisplay. Diba? So, tinatawag na natin yan ng PEPO. Doon na lalabas ang PEPO. So, huwag nyo kakaligtaan mga kapatid. So, ito nagugas na. Mag-sign. So, wala sila. Nasa hospital. So, wala namang perfecto eh. Talagang merong talagang aabutan at aabutan. May mabibiuhan, may expired. Pero sa akin lang, meron tayong tinatawag na pull out. So, ano ba yung pull out na yun? So, ito sabihin na yun, may iba kasing produkto, may ibang mga produkto na tinatawag na pull out. So, 3 months before pull out, kailangan 3 months before na expiration, naka-pull out. May ganun yan, o kaya 1 month before pull out. No? Sa mga pagkain naman na iba, like biscuit, yung iba, 2 weeks before pull out. Diba? Ngayon, pagdating naman sa report, dati is mabigat is 3 months before pull out. Yeah. Dati, o kaya naman, 1 year before pull out, pagdating naman na kung slow moving yung produkto mo. Kaya minsan naman tinatawag silang 5 months before pull out. Para pagdating ng 3 months, nagawa nila na ng promotional. Doon na nalalabas na magkakaroon ng promotional na buy one, take one pagdating sa Pilipinas. Nakaskas tayo. Diba? Ako'y nagpapaalala bilang isang kadicer at kapatid yung katactical nito. So, hindi naman po masama na ito. So, nagbablog tayo dahil nga gawa nga ng, siyempre, alam mo naman na makapag-share tayo ng konting knowledge at reminder. Hindi ako sinabing matalino ako. Siyempre, alam niyo naman ang negligence bilang isang merchandiser. Alam niyo ba na minsan na nagkakaroon tayo ng demerits pagdating dyan? Diyan pa tayo natatanggal. Na kung lagi tayong inaabutan ng expired, tapos hindi ka pa mahilig mag-report, wala. Demerits ka. Dismissal ka. Pwede kang immediately dismissal. Diba? So, yun lang. So, yun lang yung ating content. So, huwag nyo kakalimutan ang tinatawag na PIPO, first in, first out. PEPO po, first expired, first out. So, sana sa video na to nakatulong ako. Simple lang ang vlog natin. Ito lang. Sana ma-inspired din kayo sa mga kapwa ko tactical. So, negligence, sabihin yan, kayo ang nakatoka dyan, kayo may obligasyon dyan. Negligence mo yan, kapabayaan mo yan. Kaya ako sa'yo, trabahoy mo ng maayos,
hindi mo kailangan magmadali sa trabaho. Relax ka lang, kumakampay ka pa. So, ibig sabihin kumakampay, relax ka lang, gumagalaw ka as long as na matapos mo yung trabaho. Yun lang yun. Ano ba tinatawag na kulit pagdating sa merchandising? Minsan kulitin mo para magawa natin yung mga promotional. Ayan. Sa mga expired para magawa ka agad ng promotional. Ang tinatawag na kulit sa amin sa merchandising. So, kulitin mo yung bisur mo para magawa na kagad ng report at promotional. Yun. Minsan, kailangan mo maging makulit na merchandiser para lang magawa mo lang na matapos at maayos yung trabaho mo. Okay lang, di baling makulit, basta naayos mo. So, minsan may that time kasi naman na hindi naman natin sinasadya. Minsan nawala yung partner mo, may pinalitan ka, bago ka, nawala mas maaga, kumbaga na-endo na siya. Tapos pumalit ka, hindi mo na alam na may expired pala, so hindi na-endorse sa'yo. So, kailangan natin ng ganun proper endorsement, no? Kahit sa boss mo. Ngayon, kung ikaw naman isang dicer na mag-e-endo ka, kailangan mag-e-endorse ka rin sa boss mo, kay coordinator mo. No? Siyempre, hindi ka tatalon kagad sa ahente. Siyempre, core muna, kaya si core, dadaan din kay ahente. Diba? Core muna, tapos, si core, dadaan na kay ahente. Para si ahente ang gagawa ng promotional. Actually, ang mga ahente, gumagawa sila ng promo. So, silang gumagawa ng benta, silang gumagawa ng promotional. No? Ngayon, kung mas marami ka talagang produkto, slow moving pa, report mo na agad. Para hindi na magkaroon ng expired, tsaka, alam mo na, BO. Siyempre, return to supplier, RS. Minsan kasi, RS, return to supplier. So, kung clear na clear at siguro kung kumakaluskos, pagpasensya nyo na. Budget meal lang tayo. Hindi tayo mayaman eh. Pero, at least, lumalaban tayo sa tama. So, comment down below lang po kung clear ang aking boses. Maraming salamat sa mga kapagsabi ng okay o hindi. Okay lang din yan. Basta comment lang kayo sa lahat ng mga kapanood ng aking vlog. Yan. So, tuloy lang tayo. Kung ano yung natin, abangan natin yung susunod natin ng kabanata pagdating sa ating Ipon Savings Challenge. So, bibilang tayo ng 100 days. So, lalabas siya ng 3 months and 40 days. It depends kasi may 31 po, di ba? Sabagay, 100 days. Yan. Sana may natutunan tayo sa video na to kahit may clear lang siya. So, simple as reminder lang, biglang isang ka-tactical at ka-dicer mo. So, ka-tactical, dati po akong tactical at dati rin po akong merchandiser. Kaya sinasabi kong tactical. So, simple as reminder, wag natin po kakalimutan ang PIPO at PEPO. So, sana may natutunan tayo sa video na to. And then, God bless sa inyo sa lahat ng makakapanood nito. And then, comment down below lang din po at huwag niyo pong kakalimutan po like and subscribe sa aking channel. So, my name is Alden, ang Facebook account ko. And then, this is J. Lanaka Vlog. Peace out.